Naku po mga kababayan, pati mga business leader sa ating bansa ay nagrereklamo na sa talamak na korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Panoorin nyo to mga kababayan. Dito po yan sa channel ni The General's Viewpoint. Sabi niya dito, big business leaders sumabog sa galit. PBBM admin talamak na korupsyon. Ayan. So panoorin natin mga kababayan. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Duterte Legacy. Interview ito ng ANC, ABS-CBN News Channel sa mga business leaders sa bansa. George Barcelon, ang presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Yan po ang pinakamalaking grupo ng mga negosyante sa Pilipinas. At saka yung president ng Philippine Stock Exchange. Yung sentimento ng business community is nagagalit na sa talamak na korupsyon sa ating bansa. Salamat at nagsasalita na sila. Ito, pakinggan natin. Are you angry and frustrated with this ongoing big-time corruption scandal in government? Well, definitely we share the same sentiment, okay? It's not just, the gravity of this whole scandal, the amount of, you're talking about trillions of revenue. Si Pangilinan, yung may-ari ng yung mga expressway, mga kababayan. Ayan. And we look at it that that's our money. We're businessmen. We pay the taxes. And to see the money being unlawfully gained by others while doing nothing, we're angry at that. It's our money. It's our and money. The viewers who are watching us today, it is their taxpayers' Yes. money that is being spent by these corrupt government Yes. officials. And it is impacting sentiment in the stock market, Mr. Monzon. Yes, definitely. Well, our market, you can see now, is really being Battered. well, dominated by sentiment. Okay, and what is that sentiment? Sentiment is really confidence, and there's some confidence in the market, and so you can see that volumes are down. Our market's down 6% from the end of last year. I mean, the only market that's lower than us is Thailand, which is also experiencing some turmoil, right? So you can see that investor confidence is very important in in how the market performs. What about the Isa business lang, community? ulitin Are you natin. angry and frustrated with this ongoing big-time corruption scandal in government? Well, definitely we share the same sentiment, okay? It's not just, the gravity of this whole scandal, the amount of, you're talking about trillions of pesos. And we look at it that that's our money. We're businessmen. We pay the taxes. Yeah. And to see the money being unlawfully gained by others while doing nothing, we're angry at that. It's our money. It's our and money. The viewers who are watching us today, it is their taxpayers' Yes. money that is being spent by these corrupt government Yes. officials. And it is impacting sentiment in the stock market, Mr. Monzon. Yes, definitely. Well, our market, you can see now, is really being Battered. well, dominated by sentiment. Okay, and what is that sentiment? Sentiment is really confidence, and there's some confidence in the market, and so you can see that volumes are down. Our market's down 6% from the end of last year. I mean, the only market that's lower than us is Thailand, which is also experiencing some turmoil, right? So you can see that investor confidence is very important in in how the market performs. What about the business Yan. So, wala man sigurong Pilipino na natutuwa sa nangyayari ngayon except sa mga, alam mo na, yung nakikinabang sa talamak na korupsyon na ito. Kung sino man yung nakikinabang, bahala na kayo kung sino-sino sila. Kaya lang, ordinaryong mamamayan na hirap sa pagtaas ng presyo ng bilihin, hirap sa pagbabayad ng buwis, mga workers, mga government workers, kasama, automatic, yung withholding tax nila. And then, ang mga artista, dami ng mga artistang nagsasalita laban sa korupsyon sa gobyernong ito. Malala ko si Dennis Trillo ba yun? Yung sa GMA. Nung nakabayad siya ng buwis niya, done paying my taxes, pwede nyo na ulit nakawin.
Sino pa yung mga ano, sina Regine Velasquez. Sino pa yung basta walang si dating Miss Universe Catriona Gray nagsasalita sa talamak na korupsyon sa ating bansa. May pag-asa pa ba tayo? Depende sa Malacanang. Ang ganda, sinimulan kunuhay ang ICI. Imbestigahan para panagutin ang mga mastermind. September, sinimulan ng ICI. Ngayon, matatapos na daw. Tapos na daw ang trabaho ng ICI, sabi ng presidente. Ilan ang napakulong? Wala. Isa lang. May humabol. Pangalawa, si ex-senator Revilla. Yun lang ang tinuturing nila na malaking isda kunuhay. Ang mga malaking isda, wala. Naglalakad yan. Hayahay. Sitting pretty. Saldico. Yan sana ang mga ano kailang nautakan sila, itong gobyernong ito, nautakan sila ni Saldico. Dahil sinasabi ni Jun Vic Remulla, 10 years before, nakakuha na ng passport si Saldico sa Portugal. Parang nagkaroon na siya ng escape plan na foresight ni Saldico na baka mangyaring ganito. At least, makapagtago ako. Ayan, nandun siya sa Portugal na walang magawa ang gobyernong ito. So, yun sana ang mga mapakulong ba? Saldico dahil billion, 1 billion US dollars ang estimated na nakuha ni Saldico. Grabe. Mas malaki daw ang kanyang amo, si Martin Romualdez. Kaya lang nasaan si Martin Romualdez? Wala lang, nandiyan lang sa tabi-tabi. Walang kaso. Sabi ng ombudsman, walang matibay na ebidensya. Sabi ng Blue Ribbon Committee Chairman, walang matibay na ebidensya. Depende sa nag-iimbestiga. Marami ang nagsasabi, nababasa kong mga post, comments, na kung tuloy-tuloy lang sana si Marcoleta na nag-imbestiga as chairman ng Blue Ribbon Committee, baka ngayon tapos na. Napalitan Asang pumalit si Senator Lacson. Ang ganda ng simulan niya nung una. Ang daming bumibilib kay Lacson nung una. Ngayon, nagbabago ng ihip ng hangin. Dahil parang nagiging inutil ang Blue Ribbon Committee sa tingin ng karamihan. So, may mapapanagot ba? I don't know. Wala na akong aasahan sa investigasyon ng gobyernong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa pahayag po ng mga big business leaders na nagagalit na rin at nagrereklamo na sa talamak na korupsyon na nangyayari dito sa Pilipinas. Talagang nagsasalita na sila mga kababayan. Kasi nga, bumabagsak na yung ekonomiya natin. Pati yung mga stock exchange natin dito sa Pilipinas. Yung mga investor, nagsisialisa na. Kasi nga, wala na po silang tiwala mga kababayan. Simula nung pumutok yung flood control scandal, talagang marami pong umalis na mga investor dito sa Pilipinas. At ayaw na nila kumbaga wala na silang tiwala. Siguro babalik yan siguro pag iba na ang presidente ng Pilipinas ulit. Ganun siguro yan mangyayari. At talagang nadismaya sila dahil talagang grabe yung nangyayari sa Pilipinas. Sobra talaga. Talagang lantaran. Kahit na mali yung ginagawa nila, ay ginagawa nilang tama mga kababayan. Yun yung galit Kaya
pati itong mga business leader ay hindi na iwasan na magsalita at ihayag ang kanilang saloobin na nangyayari sa korupsyon dito sa Pilipinas. So mag-comment kayo mga kababayan kung ano masasabi nyo dito sa pahayag po ng mga business leaders na galit sa korupsyon na nangyayari sa administrasyon ni PBBM. So sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel mga kababayan. Maraming salamat po.